Hello Planet Earth! Ako nga pala si Doji. Welcome back to my YouTube channel. So sa previous video, guys, pinag-aralan natin yung break, diba? Sa loops or break statement sa loop or break-in loops. Ngayon, pag-aaralan naman natin yung continue sa mga loops. Ano naman yung continuous, diba? Kunyari, nag-break kayo, tapos nagbago isip, kinontinue nyo na lang kasi sayang, ganun. Yung continuous statements, guys, ang ginagawa nito is nag-i-skip siya ng process or iteration sa loop. Okay, sabihin natin, 5 beses tayong maglo-loop dapat or 10. Nagbigay tayo ng condition kung saan meron siyang mga specific loop na i-skip niya yon. Paano yun, guys? So, hindi ko maipapaliwanag sa salita. Medyo komplikado. Actually, mapapaliwanag ko sa salita kapag nakikita na ninyo yung demonstration. Kaya open na natin yung code editor natin. So, topic natin ngayon is continue sa mga loops. Paano yung continue? Ganito yan, guys. Hashtag include muna tayo para makapagsimula na tayo. Ayos, stream. So, ito, grabe. Sa ulado nyo na to. Pwede nyo na to mapanaginipan habang natutulog kayo. Return 0. Okay? So ngayon, ganun pa din yung gawin natin para ma-demo natin sa inyo paano yung continue sa loop. Gawa tayo ng simple for loop. Okay? Sabihin natin, ganun pa rin. 1 to 10 pa rin yung for loop na gagawin natin. For, tapos lagay tayo ng parenthesis or condition and then curly braces. Anong code yung magra-run kapag true yung condition? So, dahil 1 to 10 pa rin to, so ganun pa rin. Integer I yung ating i-declare. Tapos, equals 1. Yung condition natin is kapag kasi I is less than or equal to 10, maglo-loop siya, which is true. Tapos, every time na maglo-loop siya, magdadagdagan yung value ni I ng plus 1. So, I plus plus, increment. Tapos, para makita natin yung output, ka-character out natin yung variable para makita natin na talagang nag-i-increment siya. Okay? Ayan. So, ito na yung ating simple for loop na magbibilang ng 1 to 10. Kung i-run ko yan, makakuha tayo ng 1 to 10. So, ayun guys, nakita ninyo. Pinapakita ko muna bago natin simulan yung example. Ngayon guys, ang kaibahan ni continue, yung continue gagawin ko dito is, di ba si break, nilagay natin siya sa loob. Sa loob din naman, pero ganito. Sabihin natin, ito yung curly braces, diba? Nung for loop. Ay, ito. So, yung break, guys, sa previous video is dito ko nilagay. Sa baba, diba? Naglagay ako ng if break dyan. Pero si continue, guys, ilalagay ko siya ngayon dito sa unahan. Okay? So, papaliwanag ko mamaya bakit dyan ko siya ilalagay. Kung sabihin, pagka nag-for loop tayo, babasahin yung condition. Kapag true yan, di magra-run yung curly braces. Mauuna muna mag-run yung continue bago yung mag-print. Okay? Yun yung goal ko. So, paano ba ngayon simulan yung pagko-code ng continue? So, ganun pa rin yun, guys, okay? Magme-mention ka pa rin ng if kasi meron kang condition na gustong ipasok doon sa for loop. If yung condition is ganito, gusto ko maggaganito. Okay? So, ilagay na natin sa curly braces yung continue. So, ano bang ginagawa ng continue statements? Okay? So, ilagay na natin dito para hindi mawala sa isip natin. Yung continue statements, guys, ang ginagawa nito is nag-i-skip siya ng process or iteration sa loop. Okay? Sabihin natin, 5 beses tayong maglo-loop dapat or 10. Nagbigay tayo ng condition kung saan meron siyang mga specific loop na i-skip niya yon. Okay? Paano yon? Nag-i-skip siya ng iteration or nag-i-skip siya ng loops. Kahit sabihin natin na true yung condition, hindi niya i-consider yon kasi in-skip niya kumbaga. So, may ganun guys, okay? Skipping loops or skipping iteration. So, paano nga yan? Ito na guys. Balik tayo ngayon sa code natin. So, ito yung for loop natin. Ito yung condition. Ang ginawa natin sa condition, gumawa tayo ng output na 1 to 10. Ngayon, nilagay natin yung continue statement sa loob ng curly braces ni for loop bago mag-print. Ibig sabihin guys, kung true yung condition, bago mag-run yung block of codes, mauuna muna mag-run yung loop. Kasi meron tayong gustong ipaskip sa kanya. So, yun ang ginagawa ni continue. Eh, ano yun? For example, eto guys, di ba 1 to 10 yung output natin? Tapos, gusto natin mangyari na mag-i-skip tayo sa mga even numbers. Okay? Ano ba yung even numbers? So, lagay ko lang dito. Even numbers. So, yung even numbers guys is yung 2, 4, 6, 8, 10. Di ba? Lahat ng number na divisible by 2. So, sa programming guys, kailangan mo gamitan ng logic yan. Paano mo makukuha yung even numbers? So, bago ko ipaliwanag, papakita ko na sa inyo. So, i-mention mo yung variable, which is yung variable I. So, i-mention mo siya sa loob ng condition ni continuous statements. If, kung si I is yung modulus, diyan natin makukuha yung odd and even sa modulus. Kapag kasi I is minodulus ko sa 2, okay? Kumbaga, parang dinivide sa 2 yung I. Tapos, nagkaroon ng remainder na 0. And then, kung ang remainder niya is 0. So, ibig sabihin guys, yung value ni I, dinivide mo sa 2, tapos 0 yung remainder, kumbaga eksaktong nahati sa dalawa. Even numbers yon. Kasi kapag kunyari, 9 yung value ni I, tapos minodulus ko sa 2, syempre, ang remainder nun is 1. So, magiging false yung condition. Ibig sabihin, yung modulus is not equal to 0. Ibig sabihin, ang nangyari, nung hinati ko sa dalawa yung value ni I, ang nakuha kong result is nagkaroon ako ng remainder, 1, 3, kahit inong remainder basta hindi equal to 0. Ibig sabihin guys, yung value ni I currently
currently is hindi siya even or isa siyang odd number. Kumbaga parang 9. Pag hinati mo sa dalawa, may remainder 1. Pero kapag ka minodulus mo sa 2, yung value ni I, tapos ang nakuha mo is equal to 0, ibig sabihin even yung number mo. Okay? So anong gusto natin mangyari kung true yung condition? Paano if kung ang value ni I currently this time is even, gusto natin mag-continue or mag-skip. Ibig sabihin guys, kapag ka naglulup tayo tapos ang value ni I is even, kasi 0 yung remainder, yung modulus, i-skipin natin yun or mag-skip tayo doon. So kapag kanira natin to this time, mawawala lahat ng even numbers. 2, 4, 6, 8, 10. Ang mapiprint lang is 1, 3, 5, 7, 9. So iran nga natin. There you go guys. Sa tingin mo, deserve ba ng channel na to na mas subscribe? If oo guys, please click the subscribe button. Kasi habang lumalaki tong channel na to guys, mas lalo pa akong na-inspire na gumawa ng mas marami pang tutorial videos na pwede ninyong pag-aralan at intindihin kahit na nagsisimula pa lang kayong mag-aral ng coding and programming. Okay, nakita ninyo? So, ang nakuha lang natin is puro even numbers. Diba? Paano naman, kunyari, the other way around. Okay, the opposite way tayo. Paano kung gusto kong i-print dito is yung mga even number naman? Ayoko na nung odd. Gusto ko yung 2, 4, 6, 8, 10 ang ma-print. Paano? Di, simple lang guys. Palitan mo yung condition. Diba? So, sa condition, kapag yung value ni I is modulus to 0, ibig sabihin, even. Diba? So, paano pag hindi modulus to 0? Di, papalitan mo to, gagawin mong not. Diba? Kung merong equal to, merong not equal to. Kapag ka ang value ni I is minodulus or dinivide natin sa 2, tapos ang nakuha natin is not equal to 0, ibig sabihin, odd yun. Diba? Kasi nung hinati natin sa dalawa, may natira dapat 0 Okay? So, gusto ko tandaan ninyo to guys. Ito yung paraan natin para makakuha tayo ng odd and even. Etong condition na to. So, hindi lang sa continuous statements, kahit sa ibang mga control flow, kapag ka gusto mo kumuha ng odd and even, tandaan mo to. Pagka ito guys, ang kinukuha natin dito is yung mga odd numbers. Kapag ka even, talagay mo yung equals. Ibig sabihin, pag hinati mo sa dalawa yung value, tapos ang modulus na natira is 0, eksakto, diba? Even number sila. Pero kapag ka ang natira is hindi 0, may putal, odd numbers. So, ngayon, ginawa ko ng odd numbers to. Pag niran ko to guys, ito na yung mawawala. Ang mapiprint na is yung 2, 4, 6, 5, 8, 10. So, iran natin. Guys, meron nga pala akong ginawang PDF notes kung saan nakalagay yung mga code snippets and mga code example na ginamit ko dito. Also, doon din nakalagay guys yung mga summary ng mga explanations ko. And I really believe na makakatulong tong mga notes na to sa pag-aaral ninyo ng coding and programming. Kasi guys, mahirap mag-backward and forward kung sa video ka lang mag-aaral. So, maganda pa rin na meron kang notes. And kung gusto mo ng kopya guys, andyan yung download link sa description sa baba. Oh, yan guys, nakita ninyo. So, eto yung tinatawag natin na continue statements. Medyo mas tricky to kumpara dun sa break statement. And the reason bakit dito ko to nilagay is para mag-run muna or mamili muna siya bago niya i-print. Diba? Kasi kung babalik na rin natin to, tignan natin kung anong mangyayari. Ilalagay ko yung continue sa dulo. I think magpiprint pa rin lahat Oh, nakita ninyo, diba? So, bakit nag-print lahat? Kasi, saan siya nag-execute? Tapos na na-print na bago pa siya nag-run. Ano yun, diba? So, ganun yun guys. Okay? So, kaya ilalagay natin yung continue bago mag-print para makakuha natin yung i-desired output natin. Kung may natutunan ka guys, huwag mo kalimutan mag-subscribe kasi yun yung nagbibigay sa akin ng inspiration to create more videos. Anyway, thank you so much for watching. See you on my next video. Ang pag-usapan natin is array, hopefully.